Good morning po ulit. Pangilang umaga na natin? Paanim. At nakakatuwa dahil ang ating simbahan ay hirap pa rin kayo makahanap ng pwesto. Napakadami pong nagsisimba. At nakakatuwa po dahil alam ko na ang Diyos ang nagdala sa inyo rito. Amen? Si Maria ang unang disipulo ni Jesus. Si Maria rin ang unang misyonero ng pag-ibig ng Diyos. Makikita natin na si Maria ang kauna-unahang babae na pinagpala sa lahat. Kaya si Maria, kung titingnan natin, talagang siya ay kinalulugdan ng Panginoon. Kinalulugdan siya ng Diyos. Ngayong umaga ay narinig natin ang kwento nilang magpinsan, si Elizabeth at saka si Maria. At alam natin na si Maria ay nagdadalang tao na. And si Elizabeth naman ay 6 na buwan na siyang buntis, kahit na siya ay baog. Kasi sabi nga ng anghel, lahat ay posible pagdating sa Panginoon. Ngayon, sa pagtagpo nilang magpinsan, ang sabi ni Elizabeth sa kanya, ikaw ay pinagpala sa babaeng lahat. Sapagkat, sabi ni Elizabeth, pagkarinig ko ng iyong boses, ay ang bata sa aking sinapupunan ay natuwa, nagalak. Pakinggan mo yon. Hindi alam ni Elizabeth na si Maria ay buntis. No? Hindi niya alam. Di pa niya sinasabi. Ikaw ba naman, bibisitahin mo pinsan mo, dalaga ka, sabihin mo sa kanya, uy, buntis ako. Siyempre, hindi mo sasabihin. Kuha ka ng timing bago mo sabihin yon. Pero, naramdam ka ni Elizabeth na si Maria ay buntis. My brothers and sisters, di ba kayo nagtataka kung paano nangyari yon? Minsan, meron tayong mga pakiramdam, mararamdaman mo yung isang tao kung siya ay merong mabuting kalooban. Mararamdaman mo din yung tao na merong hindi magandang intensyon sa iyo. Mararamdaman mo, si Elizabeth, ang naramdaman niya ay puspos ng pagpapala. Pagkat nung makita niya si Maria, siya ay napuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya ang nangyari ay ramdam niya kaagad na there must be something. There's something so special in this girl. Kaya nasabi niya, pinagpala ka ng Diyos at pati yung baby na nasa iyong sinapupunan. Kaya pagdasal po natin ng mga buntis ngayong umaga, no? Na naway ang kanilang mga baby ay maging malusog, habang tayo ay nag-aalay ng banal na misa. Noong isang araw, ang pinagdasal natin yung mga nangangarap magkaroon ng apo, nangangarap magkaanak. Ngayon naman, yung mga buntis. Na? Yung iba, huwag nang mangarap kapag 60 na. So tayo po ay, nakita natin yung pagtagpong yon. Ganda ng tagpo nila. Very solemn, very mysterious, and very sacred. Kaya nga doon sa pagbasa natin sa first reading, is all about love. Kasi makikita natin yung the love between these two women, sabi doon is, they love God because they love God. Kaya nung magkita sila, yung dalawang baby, ang magpinsan din, si Jesus at saka si John, makikita mo na sila ay natuwa sa isa't isa. Siguro nag-uusap yung dalawang baby. Sinasabi siguro ni John ay, pinsan, na? Kumusta ka dyan? Na? Sabi naman ni Jesus, pinsan mo lumabas. Kasi paghahanda mo ang aking dadaanan, which is yun yung nangyari sa dalawa. Napakagandang tagpo. Ano po ang mensahe ni Maria sa ating umagang ito? Unang-una, ang mensahe ni Maria is, we need to become the bearers of Jesus. Kailangan, sabi ni Maria, sa iyong paglalakbay sa buhay na ito, lagi ninyong daladala
si Jesus sa inyong sinapupunan, sa inyong puso, saan man kayo magpunta. Be a missionary of His love, mercy, and compassion. Yan po yung laging hinihiling ng ating mahal na ina. Be a bearers of His love, His mercy, and compassion. Wherever you go, bring Jesus to other people. Ang ating simbahan po, ang kanyang identity o ang kanyang mission is to evangelize. Ibig sabihin, we need to bring the church outside. Kaya po nakakatuwa na marami pong nagsisimba dito kapag simbang gabi o kaya pag Sunday. Pero according to survey dito sa Pilipinas ay 45% lang yung nagsisimba ng bawat linggo na mga Katoliko. Ibig sabihin, yung other 55% ay hindi nagsisimba. Nandun sa kanilang mga bahay. Hindi naman sa busy sila, pero minsan hindi lang nila nakasanayang magsimba kapag linggo. Wala lang nag-challenge sa kanila na kailangan nilang pumunta sa simbahan, kailangan nilang pumunta at magdasal sa tahanan ng Diyos. Kaya isa ho sa mga misyon ninyo, no? Ang dami po ninyo ngayon is your mission. Sinasabi ni Mama Mary, bring your family to the church. Dalhin nyo ang iyong pamilya sa simbahan. Sapagkat itong tahanan na ito yung tahanan kung saan ito ang magdadala sa kanila sa kalangitan. Kung mahal nyo ang iyong pamilya, the best gift that you can give to them is the words of encouragement by telling them that, Nay, Tay, mga anak, kailangan nating magsimba. Paano po, Father, kung ayaw nilang magsimba kasi sila ay tinatamad? No? Paano kung minsan ay yun ang pinag-aawayan ninyo? Kasi pilit kayo ng pilit, pero ayaw naman nilang pumunta. Minsan, kailangan nyo na lang ipasa Diyos. Kapag nagawa nyo na lahat ng yung dapat gawin, and yet, hindi pa rin sila pumapayag o pinagbibigyan kayo, then be like Saint Monica. Si Santa Monica, 30 years siyang nagdarasal para kay San Agustin. And then one day, biglang nakarinig si San Agustin ng isang napakagandang sermon at siya nagbago at siya naging santo. No? Through the intercession of his mother. So, bring them to the church. Bring them to God. Dahil ito ang magdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. My brothers and sisters, be a missionary of His love, His mercy, and compassion. Ito yung mensahe ng ating mahal na ina ngayong gabi. Isa pang napakagandang tingnan ho natin doon, sabi doon is, si Maria ay napuspos ng banal na Espiritu at kinalulugdan siya ng Diyos. Ano po ang itsura ng isang taong puspos ng banal na Espiritu? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo nga kung puspos siya ng banal na Espiritu. Ha? Ano yung nakikita mo sa kanya? Glowing. Radiant. Divine. Wow! Makikita mo na kung yung katabi mo ay meron ganitong tatlong qualities, ay siya ay puspos ng banal na Espiritu. Unang-una, ang isang taong puspos ng banal na Espiritu ay merong joy. May joy. Ang joy ng isang taong mahal na mahal niya ang Diyos at ramdam niya na mahal din siya ng Diyos, merong malalim na tuwa sa kanyang puso. Hindi lang siya happiness Hindi lang siya happiness, but it's the joy that I think it's really coming from the depth of their being, knowing that God loves them. There's joy. Sila ay makikita mo na para bang maraming ang pinagdadaanan sa buhay, pero magaan ang kanilang kalooban. There is joy in them. No? Masarap silang maging kaibigan dahil lagi silang
masayahin. Masayahin sila. Pangalawa, nakatangian ng isang taong puspos ng Espiritu. Maliban sa siya ay merong tuwa sa kanyang buhay, sila din ay merong kapayapaan. No? There's peace in them. There's peace in their hearts. There's peace in their presence. Na pagkasama mo sila, para bang masarap lumapit sa kanila. Kasi yung aura nila, it radiates the peace that's coming from within. Nakaramdam na ba na kayo ng gano'n, ng mga tao? Na para bang ang sarap lapitan. Kasi sila ay, nakikita mo yung kapayapaan, ramdam mo yung kapayapaan sa kanila. Kaya nga po, nung dumating ang Santo Papa, no, dito sa Pilipinas, especially nung kay Pope John Paul, nung 1995, I think, sino nang buhay noon? Buhay na kayo noon? Buhay na pala kayo noon. Alam mo, sabi ng mga nagpunta sa Luneta, nakita lang nila ang Santo Papa, umiiyak na sila. No? They can feel, they can experience physically the joy and the peace of the Holy Father. Anong meron sa Kanya na siya ay ganun ang nararamdaman natin because nandoon ang banal na Espiritu sa Kanyang buhay. No? Ito si Mother Mary, merong joy at merong peace sa kanilang sarili. And ang pinakahuli, my brothers and sisters, na mararamdaman natin sa isang taong puspos ng banal na Espiritu ay merong pagmamahal. Love. As if they have this heart that is so big na pwede nilang yakapin ang lahat ng tao. Hindi sila namimili kung sino ang kanilang mamahalin. Kapag sila'y nagmahal, minamahal nila lahat ng tao. Yan ang tatlong uri ng isang taong puspos ng banal na Espiritu. Kaya isipin mo, meron ka bang ganon? Ikaw ganon ka ba? Do you have these three qualities? Ibig sabihin, the Holy Spirit is really in you. At meron din ba yung mga kasama mo itong qualities nito? It's the Holy Spirit is in them. Kaya si Mother Mary sa ika-6 na umaga ng ating pagninilay at pagdarasal, hinihikayat po niya tayo na tayo'y dalhin ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. Kaya nga po ang Espiritu ng Pasko, lagi nang sinasabi, love, peace, joy, hope. Ganun po yung nasa ating Advent wreath, yung mga 4 na kandila na yan. Minsan may 5 pa kasi may puti sa gitna. That's peace, no? That's the light of Christ. At makikita natin, sinasabi, ito ang tunay na diwa ng Pasko. No? Itong bagay na hindi kayang bilhin ng salapi. Kaya nga po, tingnan natin, makikita nyo na, bakit kaya, kahit na ang daming mga regalo, ang daming mga pagkain, kung ang bahay ay merong isa na hindi nakikipag-usap, merong isa na hindi okay, hindi pa rin kayo masaya. Lalong-lalo na magulang. No? Because the essence of Christmas is not just about the food and the money. It's all about peace, love, joy, and hope. Kapag meron po, maramdaman natin yon, talagang ramdam na ramdam mo ang diwa ng Pasko. No? Ramdam na ramdam mo na nandyan talaga ang Emmanuel. God is with us. So let us continue to pray, my brothers and sisters, that we will bring the love that we receive from Jesus to everybody and anywhere. Amen.